Kaya mo ba? Hello. Magandang gabi po sa inyo lahat. Once again, ito na naman po kami para mag-share sa inyo ng salita ng Panginoon. Salamat po sa inyong mapayapang pagtanggap po sa amin. Nandito kami ngayon ulit at nakakilang beses na po kaming tumayo rito at magbahagi ng libreng salita ng Panginoon sa inyo lahat. Pero bukod doon, ang nais namin sa inyong makita ay isang desisyon ng pagkilala sa Diyos bilang yung Panginoon at tagapagligtas. Kasi baliwala po ito kung wala kayong gagawin desisyon sa buhay ninyo. Sayang lang lahat ng ito. Pero ang Diyos ay mapagbiyaya po sa ating lahat na kayo ay nakakapakinig pa ng salita ng Diyos dahil ibig sabihin po nun, binibigyan kayo ng Diyos ng pagkakataon manumbalik sa Kanya. So ito po ating salita ng Panginoon ngayon. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. For by grace are you saved through faith, not of yourselves, it is a gift of God. Not of works, as any man should boast. Sa Tagalog, tayo nakaligtas sa biyaya sa magitan ng ating pananampalataya. Hindi na ating mga sarili, hindi natin yung mga sarili. Ito ay regalo ng Diyos. At parang walang makapagyabang sa ating lahat. Walang isa rito makapagyabang sa Diyos na may ginawa tayo na para maambaga ng ating kaligtasan. Unang-una sa lahat, we are saved by the grace of God. Okay? Tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos. Ano nga ba ang biyaya, ate? Kuya, ano ba ang biyaya? Ito ay isang bagay na kung saan hindi mo deserve, pero binigyan ka ng pagkakataon. Hintay karapat-dapat, pero tayo ay inaring ganap. Wala tayong makasaysay na tao, tayo mga makasalanang tao. Ako, ikaw, tayong lahat ay nagkasala sa Diyos. Ang deserve natin is kaparusahan sa ating mga kasalanan. Yan ang sinasabi ng ating Biblia. Sinamang kaluluwa na nagkasala ay kailangan pagbayaran ito sa kaparusahan sa husga, sa Ama. There is a judgment day sa ating lahat. May araw ng paghuhusga. At huhusgahan tayo sa ating mga nagawa. Mabuti man o masama. Tayo ay haharap sa Diyos isa-isa at magbibigay sulit sa Ama. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang bayad sa ating nagagawang mga kasalanan, every day, every time, ay kamatayan. Kamatayan, ang ibig sabihin ng kamatayan ay pagkahiwalay. Separation from God. Ang kasalanan ang naglayo sa atin sa Diyos natin. Kaya malayo ka sa Diyos, sir. Ma'am, kaya malayo ka sa Diyos because of kasalanan. Because of sin. Dahil sa kasalanan po, na ginagawa ng ating mga tao. Kasalanan sa ating puso. Kasalanan sa ating human nature. Yan ang naglalayo sa atin sa Diyos. Kaya para tayo ay manumbalik sa Diyos, kailangan natin maging banal, maging mabuti. Kaso lang, hindi natin kaya na maging mabuti sa ating sarili. Hindi natin kaya magpakabanal. Walang kabutihan sa ating puso. Walang mamumutawi sa ating kapanalan. Because ang laman ng ating puso ay puro kasalanan, kasamaan, pagsisinungaling, lahat yan ang laman ng ating puso. It is only through God, when Jesus Christ come and save you and give you His righteousness, when God changed your heart, that's the only time when you can come back to your Father. Only through God. And it is all by the grace of God. Only by the grace of God we are saved. We do not deserve heaven. We do not deserve all of the blessing in God. But by the grace of God, we are saved. Tayo na nga ligtas. Sa sobrang kasamaan natin,
Yet still God love us and give us chance to be saved through His Son. Only if we will believe on Him. Only through God. We are saved all by the grace of God. Para walang sinumang taong makapagsasabi, ako ay may ginawa para iligtas sa aking kaluluwa. No. No, sir. Wala sa ating pwedeng may magawa para iligtas ang ating mga sarili. Hindi mo kaya, hindi ko kaya, hindi kaya ng mga pastor, hindi kaya ng mga pare, na bigyan tayo ng daan patungo sa langit. It is only by Jesus Christ tayo magkakaroon ng kaligtasan. There is only one way, there is only one Savior, Jesus Christ Himself. Only Jesus Christ. At ang pangalan ng Panginoon, Panginoong Jesucristo lamang ang tinutuya at ginagamit ng mga demonyo para salulain ang Kristyanismo. Diba? Hindi ginagamit na mura ang pangalan ni Buddha. Hindi ginagamit ng mga satanista ang pangalan ng iba-ibang mga pastor. Hindi. Hindi ng iba-ibang mga Diyos. No. Only the name of Jesus Christ is blasphemed. Pangalan ni Kristo ang binabastos palagi. Why? Because the devil know, because Satan know that at the name of Jesus Christ, people will be saved. And let me tell you one thing. There is no other name whereby we must be saved. Only the name of Jesus Christ. If you will not believe on Jesus Christ, there is no other salvation. There is no other way of salvation in our lives. Sa ating mga tao, walang iba. Only through Jesus Christ. Only by Him. There is no other way. Kaya sabi ni Jesus kay Thomas, siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa magitan lamang ni Jesucristo. Kaya kung tayo ay manunumbalik sa ating Ama, hindi reliyon ang daan, kundi si Kristo. Hindi denominasyon, hindi grupo, hindi samahan ang magpapanumbalik sa atin sa Diyos. The only one way to God is through His Son, Jesus Christ. And there is no other way. There is no other route. Walang ibang ruta para papunta sa langit kundi sa amang si Jesucristo. We are saved all by the grace of God. Tayo ay hindi po mga karapat-dapat, mga kaibigan sa langit. We all deserve hell. We all deserve punishment for our sin. But through the grace of God, binigyan tayo ng pagkakataon na makapanumbalik sa Kanya. Kaya lang po, ang problema, tayong mga tao ay ayaw nating manumbalik sa Diyos dahil mas mahal natin ang ating mga kasalanan kaysa panumbalik tayo sa Diyos. Yan ang problema. Kaya ang sabi ng Bible, if we will repent and believe, we shall be saved. Yan lang po ang umahadlang po sa mga tao. Bakit tayo hindi makapanumbalik sa Diyos? Dahil sa kasalanan natin. Nang paulit-ulit natin ginagawa. Tapos tayo, every Sunday, sorry po Lord, patawarin niyo po kami. Pero after ng Sunday na yun, babalik ka na naman sa kasalanan. Paulit-ulit. Paulit-ulit natin binabasag ang puso ng Diyos. Puro lang tayo kasalanan. Nabubuhay tayo sa kasalanan. Yan ang naglayo sa atin sa Diyos. Kaya si Kristo pumunta rito, nagkatawang tao, para bigyan tayo ng pagkakataon makapanumbalik sa Kanya. Ano bang ginawa ng Panginoon Kristo sa atin? God, Jesus Christ, come here to this earth with a body para ihandog ang kanyang sarili, nakabayaran, pagpapatawad, pagtatakip, pagtubos sa ating mga kasalanan. Kaya si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng ating kasalanan, dahil tayo mga tao,
Wala tayong paraan para maligtas sa ating mga sarili. Wala tayong pwedeng magawa. Wala tayong pwedeng gawin para iligtas sa ating mga sarili sa impyerno. Only by Jesus Christ Himself. Hello, Tess. Hello. So, Jesus Christ is the Lamb of God which will take away the sins of the world. Si Jesucristo ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng ating mga kasalanan. Doon lamang po tayo magkakaroon ng kaligtasan kung tayo ay maniniwala sa Kanya. Sasampalatayanan na ang Kanyang ginawa sa krus. Na pagtutubos, pagtatakip, pag-cover sa ating mga kasalanan ng Kanyang dugo na natigis sa krus. If you only will believe. Believe on Jesus Christ, sir and ma'am. There's only one salvation. There's no other salvation in this world except through Jesus Christ. Come and believe on Him. Come back to Jesus Christ. Return to your Savior. Return to Him. Believe on Him. There's only one salvation. Only through Him. In this world, sa mundong ito po, mga ate at kuya, puro kapigatian, kalungkutan, kahirapan, kasakitan ng puso. Puro paghihirap sa mundong ito. Because this world is corrupted by the sins of the world, by the sins of all the people. At sa mundong ito, walang kaligtasan. Pagkabalik ng Diyos sa pangalawang pagkakataon, babalik si Jesucristo at ibubuhos ng Diyos Ama ang Kanyang galit sa mundong ito. At pag wala kang kaligtasan, wala kang sinampalatayaan ng tagapagligtas, pag binuhos ng Diyos Ama ang Kanyang galit sa mundong ito, we will all be consumed. Yan ang sinasabi ng Biblia. Ang panahon natin ngayon ay parang panahon ni Noah. Nagpapakasaya, kumakain, nagpapaisi-isa sa buhay, kinakalimutan ng Diyos. And then suddenly, God will come back. He will judge the world. He will pour out all His wrath in this world. Bubuhos ng Diyos ang galit niya sa mundong ito. At kapag ikaw'y nasumpungan walang kaligtasan kay Jesucristo, ikaw ay masasama sa galit ng Diyos Ama. Kaya kami po ay nangangaral sa bawat lugar nitong Dasmariñas para ipadala sa inyo ang isang mensahe na mayroong paparating na paghusga. May paparating na galit ng Diyos na ibubuhos sa mundong ito. Kaya kailangan mo si Jesucristo para magkaroon ka ng kaligtasan sa buhay mo. Beside Jesus Christ, there is no other Savior. Walang ibang kaligtasan sa mundong ito kundi lamang sa pangalan ni Jesucristo. Kaya maniwala kayo sa Kanya. Maniwala tayong lahat sa pangalan ni Jesucristo sa ginawa Niya. Believe on Him. Believe on Him. And thou shalt be saved in thy house. Believe on the Lamb of God. Believe on the Son of God. The Bible said, He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever will believe should not perish but have everlasting life. Gayon na lamang po ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na binigay ng Diyos sa Kanyang bugtong na anak na si Jesus. Na sino man sumampalataya sa Kanya magkakaroon ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan sa magitan niya. Only through His Son. Only by Jesus Christ. Only through His Word. Only through and by Him we can receive salvation. Beside Jesus Christ, there is no other salvation. Yan po ang ating mensahe ngayon mula sa Diyos. Purihin po ang Panginoon sa Kanyang mensahe ngayong gabi na ito. Salamat po aking Ama sa paggamit niyo po sa akin. Wala po akong saysay na tao. Wala po akong kagamit-gamit. Pero ito po ako, Panginoon Diyos, kinagamit yung instrumento upang may pangaral ng iyong mensahe sa mga taong nandito. Na naibabahagi ko lamang, Panginoon Diyos, dahil una ko po itong naranasan. Una po ako nakasumpong ng kaligtasan.
Una po ako nakasumpong ng pag-ibig at biyaya sa inyo, Panginoong Diyos. At wala akong pwedeng magawa kundi ibahagi ito sa mga tao na nandito. Kaya Lord, kahabagan niyo po itong lugar na ito. Itong Emmanuel na ito, Panginoong Diyos. Have mercy on us. Let your saving grace come upon this place, Panginoong Diyos. May your word speak to the hearts of these people. I give you all to you, Jesus Christ. With the power of the Holy Spirit and the working of the Holy Spirit be made manifest in this place. In Jesus' name, amen. Salamat po. Magandang gabi po sa bawat isa.